Một lần nữa cảnh cáo, một lần nữa cảnh cáo. Hành vi tội phạm đã xâm phạm đến chủ quyền Trung Quốc. Inaasahang magsisimula na ang pag-construct sa 5 malalaking offshore patrol vessels ng Philippine Coast Guard, na bibilhin ng Pilipinas mula sa Japan, bilang bahagi ng Philippine Coast Guard Maritime Safety Improvement Project Phase 3. Ito ay matapos na nagkaroon na ng opisyal na kasunduan ng dalawang bansa sa pagbigay pa ng karagdagang mga malalaking patrol vessels sa ating Coast Guard nitong nakaraang araw. Kung sakaling masusunod nito ang mabilis na construction timeline ng naunang dalawang Magbanua class, ay ating inaasahang ang unang barko ng proyektong ito, ay made-deliver na ng Japan sa huling bahagi sa susunod na taon 2025, at sunod-sunod na ito hanggang makumpleto ang 5 barko. Bilang improved version ng Magbanua class, ating inaasahan na may mga pagbabago sa loob at labas na disenyo nito, na aangkop sa kasalukuyang banta na nararanasan ng ating Coast Guard mula sa mga barko ng China. Ang 5 barko ay nagkakahalaga ng $425 million, o katumbas ng humigit kumulang 24 billion pesos, mula sa Japan Official Development Assistance. Ang Japan ay siya ring nagbigay ng funding sa 10 44 meters Parula class at 2 97 meters na Magbanua class, na mga patrol vessels ng Coast Guard, na siyang humaharap ngayon sa mga barko ng China. Inaasahang ang 5 barkong ito ay magbibigay ng mas malaking tulong para sa paggiit ng Pilipinas sa kanyang soberanya sa mga teritoryong inaangkin ng ibang bansa, kaya patuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga malalaking barko. Nito ding nakaraang araw, ay nagkaroon ng Joint Defense Cooperation Committee meeting ang Pilipinas at South Korea, na pinag-usapan ang mga kasalukuyang pagtutulungan ng dalawang bansa. Isa na nga rito ang pag-transfer ng hanggang 2 Pohang class vessels, na ang isa ay binisita at ininspeksyon na ng ating Navy Chief noong December, at nito lamang nakaraang linggo ay mapapansin ang pagbabago ng hull number ng BRP General Mariano Alvarez, mula PS-38 to PS-176, na nangangahulugang maaring ang BRP Conrado Yap ay magiging PS-38, upang ang pangalawang Pohang ay magiging PS-39. Bagamat mga anti-submarine corvette lamang ito, ngunit malaki ang papel na gagampanan nito, sa oras na sasama ito sa flotilla ng mga warships ng ating mga kaalyado para depensahan ang ating bansa. Nang lumabas ang balita na dumating na ang BrahMos missile system ng Pilipinas, ay agad na naglabas ng komento ang isa sa mga military expert ng China, na ang BrahMos missiles ng Pilipinas ay limitado lamang ang panganib na maidulot nito sa China. Ang malaking arsenal umano ng China ng kanyang mga air-to-surface missiles, anti-ship missiles, at cruise missiles, ay maglilimita umano sa pagka-epektibo ng ating BrahMos missile systems. Dagdag pa nila, para lamang umano sa mga mahihinang kalaban ng BrahMos missiles, kaya hindi umano kinatatakutan ng China ang ating BrahMos, dahil bagamat inaamin nila na nagpapalakas ito sa kapabilidad ng Pilipinas, ngunit ang napakaraming rocket and missile power ng China ay magiging negligible ang threat na dala ng ating BrahMos. Ang hindi naisip ng sinabing military expert ng China na ito, na ang BrahMos missiles ng Pilipinas ay hindi binili upang makipag one-on-one sa dami ng kanilang mga rockets and missile forces, kundi, sa oras na gagawa sila ng masamang hakbang na haantong sa totoong labanan, ay habang pinuproblema nila ang mga missiles mula sa Amerika at Japan at iba pang bansa, ay puproblemahan din nila ang mga BrahMos missiles, at iba pang mga parating na mga anti-ship missile system ng Pilipinas. Kaya malaking threat ang BrahMos missile system sa kanilang seguridad. Batay sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Pilipinas, ang pagbili ng mga BrahMos missile system ay hindi natatapos sa pagbili ng 3 battery, kundi ito ay umpisa pa lamang. Habang minamaliit lamang ng China ang BrahMos missile ng Pilipinas, nagkandelate naman ito sa pagreklamo sa Amerika, dahil nga sa pag-deploy ng Amerika ng Typhoon medium-range missile system nito ngayon sa Pilipinas.
Ayon sa China, na ikinababahala nila ang nasabing missile system ng Amerika, dahil kaya umano nitong abutin ang lahat ng mga military base nila sa mga artificial island sa West Philippine Sea, at kahit pa ang kanilang malalapit na mga military base sa kanilang mainland. Labis umano nila itong kinababahala, sagot naman ng Amerika, ang pag-deploy ng naturang mga missile system sa Pilipinas, ay bahagi lamang sa pagsasanay depensa ng Pilipinas at Amerika, na may matagal ng Mutual Defense Treaty. Hindi raw dapat mababahala ang China kung wala naman itong pinaplanong masama. Doble kayod na nga ngayon ang China sa paggamit ng mga maimpluwensyang Pilipino upang magkalat ng mga impormasyon na maghahati sa mga Pilipino, upang mapatalsik ang Amerika sa usaping pag-aagawan ng mga teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China, nang sa ganoon, ay maiiwan na lang ang Pilipinas at mas madali na lang sa China ang paggamit ng kanyang lakas, upang matakot itong Pilipinas. Nakakalungkot na ang mga minamahal at iniidolo nating mga politiko, ay sila pa ang nagpapagamit sa mga umaagaw sa ating teritoryo. Sa tulong ng mga Pilipinong ito, pinapalabas ng China na ang Amerika umano ang nagdudulot ng gulo sa rehiyon, habang ang katotohanan sila ang nanggugulo sa rehiyon na ito. Kung hindi lang sana sila mang-aagaw ng teritoryo ng iba, ay walang gulo sa West Philippine Sea. Kahit na ipagpalagay, na wala ang Amerika, na hindi nag-exist sa mundo ang Amerika, ay hindi mawawala ang katotohanang haharapin pa rin ng Pilipinas ang China sa ayaw at sa gusto niya, kaya magkaroon pa rin ng sigalot sa bahaging ito ng karagatan, maliban na lamang kung tatahimik ang Pilipinas, at ibigay na lang lahat ng gusto ng China. Ngunit ang Pilipinas bilang isang bansa, ay karapatan niyang ipagtanggol ang anumang teritoryo na aagawin sa kanya, at obligasyon ng bawat Pilipino na lumaban at ipagtanggol ang bansa, hindi ang traitorin ito. Kaya ang Pilipinas sa ngayon, ay ginagamit na ang boses ng internasyonal na komunidad, upang kaninahin itong pangaagaw at pambabraso nito sa ating bansa. Pinayagan na ng Pilipinas ngayon na magkasamang magpatrolya ang lahat ng mga naval forces ng lahat ng bansang naniniwala, na ang lahat ng sigalot ay dapat nakasang-ayon sa internasyonal na batas, hindi sa kung sino ang malakas. Kaya dapat magkaisa ang mga Pilipino, na i-welcome itong mga dayuhang puwersa na gustong tumulong sa ating bansa, hindi ang China na 6 na taon nating sinubukang magpaparaya, ngunit wala pa rin tayong napapala, dahil tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa.